Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 16, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Yung isa po ay nasa may kanlurang bahagi ng Coron sa Palawan. Itong low pressure area na nasa may kanluran ng Palawan ay medyo halos unlikely na po, no, or wala nang halos posibilidad na ito ay maging bagyo. At ito'y kikilos po palayo pa rin ang ating bansa, posibleng bukas sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility or maaari itong malusaw habang lumalapit sa may bahagi ng Vietnam. Ang isa pa nating minomonitor, ito ay na-develop lang po kaninang bandang alas 2 ng umaga, ay itong low pressure area na nasa may silangan, hilaga-silangan ng Huban sa lalawigan naman ng Sorsogon. Sa ngayon po, no, base sa pinakahuling datos natin, in the next 24 hours, medyo maliit pa yung tsansa na ito ay maging bagyo at kikilos ito pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. At habang kumikilos ito, palapit ito sa may Northern Luzon, ay hindi at inaalis na yung posibilidad, maaari pa rin itong maging bagyo in the next few days. Kaya patuloy natin mo-monitor itong nabuong low pressure area sa may silangan ng Bicol region. Inaasahan natin na itong trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa may silangan ng Palawan, sa may kanluran po ng Panlawan at gayon din itong low pressure area na nasa may silangan naman ng Sorsogon ay magdadala ng malaking tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang dito sa may Mindanao, inaasahan natin ang muling epekto ng southwest monsoon o habagat na siya magdadala naman ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may northern and western part ng Mindanao. So makita po natin halos marami pong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Nandyan din itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na siya naman magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa may bahagi ng Cagayan Valley region. At ngayong araw nga, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Kasama na dyan yung Bicol region, Calabarzon, Mimaropa. Inaasahan din natin ang mga pag-ulan dito sa may area ng Kamaynilaan, Metro Manila at Central Luzon. Dulot nga po yan ng mga low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman natin na dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi naman ng Cagayan Valley region. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, ito pong Ilocos region at gayon din itong Cordillera, mas maliit naman yung tsansa ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, dulot nga ng mga kaulapan ng low pressure area sa may kanluran ng Coron sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa may Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area sa may silangang bahagi ng Sorsogon. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 25 to 30 degrees Celsius. At sa posibleng muling pag-iral ng hanging habagat, partikular na sa Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Barm, Zamboanga Peninsula, ganoon din sa may Northern Mindanao at Soc-Sargen region. Ang nilalabing bahagi naman ng Mindanao, yung Caraga at Davao region, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagulog ng bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan sa ating kapuluan. Subalit kapag po may mga thunderstorm, posible pa rin lumakas yung alo ng karagatan kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung mga maliliit sa sasakyang pandagat. So wala po tayong gale warning pero mag-ingat pa rin lalo na pag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon. Samantala, ito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Bukas, posible pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog
sa malaking bahagi ng Luzon, dulot po nitong low pressure area na kikilos pa Hilagang Kanluran, habang posible pa rin ang maulap na kalangitan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at BARM. Ito naman ay posibleng epekto ng southwest monsoon o habagat. Pagdating po ng araw ng Huwebes, inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Palawan, dulot po ng posibleng epekto ng southwest monsoon o habagat, habang yung low pressure area nakikilos pa Hilagang Kanluran ay magdadala naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Pagdating ng araw ng Biyernes hanggang Sabado, posible po na mas mabawasan na yung mga pag-ulan pero magiging depende pa rin yan dito sa posibleng pagkilos ng low pressure area. Kaya lagi po tumutok sa update ng Pag-asa para dito sa ating mga binabantayan na weather system. Samantala naman kahapon, naglabas po ang Pag-asa, nag-issue po tayo ng tinatawag na La Nina Alert. Ang ibig sabihin po ng La Nina Alert ay more than 70% na yung posibilidad na magkaroon po tayo ng La Nina, lalo na sa susunod na buwan, sa buwan po ng Oktubre. Ang ibig sabihin po ng La Nina ay ang karagatan po, yung temperatura ng karagatan, particular na sa may Central at Eastern Pacific ay mas malamig kesa sa normal. Ang ibig sabihin nito, posibleng magdulot ito ng mas maraming bagyo pagdating po sa pagtatapos ng taong ito. At dahil nga sa mas maraming bagyo, posible na mas mataas o malaki po yung posibilidad na mas mataas kaysa sa normal yung mga pag-ulang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po yan sa iba't ibating mga weather systems na makakaapekto sa ating kapuluan. Muli po, ang Pag-asa at ating mga climatologists dito sa DOST Pag-asa ay magbibigay pa po ng mga update sa mga susunod na araw, particular na dito sa posible nga po or dito sa ating La Nina na mararanasan, particular na sa may Central and Eastern Pacific na makakaapekto sa ating bansa. Ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog na 5:57 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites pag-asa.dost.gov.ph at sa panahon.gov.ph kung saan po makikita ninyo yung ating mga latest update, particular na sa mga heavy rainfall warning, rainfall information, flood advisories, mga thunderstorm warnings sa buong bansa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Tuesday sa inyong lahat.